Kaugnay po ng pagdinig nga sa Senado, makakapanin po natin si Senator Richard Gordon, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Senator Gordon, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyo, Jiggy. At sa lahat na nakikinig sa inyong parasantunan. Hello, Jiggy? Apo. Senator, dito sa naging pagdinig, ano po, so far ano po yung na-establish nyo at narinig ho natin yung kanya-kanyang katwiran ng kampo nila Argusino, yung kampo ni Kalima, at talaga hong parang yung kanya-kanya din sila ng depensa kung bakit napunta sa kanila yung pera at ano nangyari doon sa counterintelligence operation. Sa panig nyo po so far, ano po yung initial assessment nyo? Ako, ang assessor ko, tatangka sila magdepensa pero lalo na din na hindi opisina, Sabado pa. At pagkatapos mag-usap ni Secretary Aguirre, nandun si Juan, nakasungit siya doon. Tapos nung mayaw si Secretary Aguirre na maging ninong, umalis siya, bumalik sa bahay, tapos bumalik siya doon sa casino. At pagdating doon sa casino, ay naghintay siya, pati yung kanyang kasama, doon sa City of Dreams, habang naghihintay sila doon sa Gastro Pub, dumating ito si Wally. Balik-balik, tapos bumalik, may dalawa ng bag. Una, sabi niya, hindi niya alam kung ano naman ang bag. Pero siyempre, hindi ka naman mahina ulo na dalawang bag ang dala-dala. Mag-iisip ka. At ang sabi ni Wally ay, yan meron tayo dyan, no? Meron tayo dyan. So, later on, in-admit niya na 20 million yon, 10 million kada bag. Tapos, pagkakabot sila hanggang alas 12 doon, lumabas sila, pumunta sila sa kabila dahil nagsara na yung Gastro Pub. Pagdating doon sa kabila, umabot sila hanggang alas 5, mukhang nagkaya rin, nanagdagan ng 3 supot yung bag. So naging 50 million na yun, yung logical conclusion. At nung umalis sila, dadalhin nila yung pera sa bahay nila, naghati pa sila nung kanyang partner na si Commissioner Robles. At pagkatapos, makikita mo, nailabas na yung pera at dami ng krimen na ganap doon. Anti-graft and Corrupt Practices Act, bribery, hindi sila nag-report sa kanilang mga otoridad na ito ang dapat gawin doon, nag-report na sila kagad at walang ginawa. And then, nung pumutok na, dahil nung December 4 o December 1, nagsimulang makipag-usap sa kanya si Kalima, sabi, matutulungan sila dahil nakita rin na nasa TV sila. Meron recording ng TV. At until finally, nag-meet sila December 2, December 4, hanggang December 7, nag-meet sila sa isang pizza parlor. At palinaw na naman na ito ay naghagin na naman sila. At ang lumabas ay nagbigay ng 18 million na inuwi rin ni Kalima. At may 2 million para kay Wally. So, madaling sabi, kung may meeting, may negosasyon, lumakuha yung negosasyon, inuwi, gano'n rin sa kabila, at ang lumalabas ay talagang ito ay talagang nagkaroon ng palitan ng pera at hindi binabalik yung pera until 2 weeks later, more than 2 weeks later. So makikita mo talagang tangka na itago yung pera hanggang pumutok na nga. Kung pumutok na, ang palusin sila, ito raw entrapment. Hindi naman po pwedeng entrapment yun. Dapat, the moment tinanggap yung pera, si-report na nila, yun ang entrapment. Huli na kagad. At sila yung nasa Department of Justice. Immigration is under the Department of Justice. Ano na lang, tawagan niya yung boss niya. Boss, nagbigay dito, huliin na natin. Ako yung testigo. Nagbigay ng 50 million dito, huliin na natin. Hindi nila ginawa yan. Hintay sila ng 2 weeks. O dating ni Kalima, gano'n rin. Nangingi. Hindi nila ginawa yun. Nagbigay pa sila ng 2 million kay Sombrero. So makita mo talaga, ang tangka ay talagang kumita at hayaan yung mga tinatawag na nahuli at hanggang sa unti-unti. Pareho ko, kaya pinapakuha ko yung inventory ng mga preso kung ilan pa nandun yung mga nahuli. Hello? Opo, sa panig po ni Commissioner Morente, parang yung mga tauhan niya, intelligence niya at dalawang commissioner niya ay kumbagay nagsasagawa ng kanilang operasyon at parang hindi ho niya lumalabas na hindi ho niya nakokontrol. So may malaking pananagutan ho ba dito si Morente? Yes, yung tatawag doon, non-peasants. Hindi siya nakikialam sa mga tao niya at ang nakakaalam lang
Sabihin mo, may pera pala sila, may operation sila, hindi sila nag-report. Sila lang ang nakakaalam. Kung wala nakakaalam, di ang dali-dali lang ibulsa yun. Ang ginawa, ang tinangka nilang gawin. So dapat talaga... Opo. Ito ho yung pangalawang malaking insidente na nabanggit, lumutang itong pangalan ni General Calima, kasi nung siya po'y panahon na nakaupo bilang intelligence chief ng PNP sa panahon ni General Purisima, lumutang din ho yung kanyang pangalan doon sa tinatawag naman na alternative truth ni Pangulong Aquino, dating Pangulo Aquino, sa SAF 44, at parang sinasabi po nung ilang mga miyembro ng MILF na si Calima yung kausap nila para ipapatay si Marwan, kapalit po ng 50 million din po. So ito ho ba'y sa ganito hong sitwasyon na parang pangalawang insidente na ho ito, 50 million din itong pinag-uusapan, ano ho bang so far masasabi nyo rin, base na rin sa mga payag ni Calima kanina, nagtasabi ho ba siya ng totoo o medyo tagilid ho yung kanyang mga pahayag? Well, hindi ko anong kasangkot sa doon sa mga basapan, no? Pero alam ko yung story na yun. No? May kumakausap sa mga MILF. Kung ginawa niya sa si Calima at nangihingi rin ng 60 million, hindi ko alam yung 60 million, ha? Para alam ko nakipag-usap. That means this is habit. Pero sa batas, pag may habit ka, talaga, that is an indication also na you're guilty. Ha? So may business yan na ginagawa niya na... Opo, sa ngayon ho ay kanina rin ho, sorry, sana lang po, yung pong direksyon ng pagtatanong ni Senator Trillanes ay parang tinatanong niya sila Argusino kung sa tingin ba nila ay may kinalaman si Secretary Aguirre dun po sa pagtayo ni Secretary Aguirre doon sa meeting nila Jack Lam, para pinaubaya niya sa mga tauhan niya, kayo na bahala dyan. Pero parang ang direksyon ng pagtatanong ni Senator Trillanes, kung ikukonekta natin, parang kumbaga pinaubayan niya sa mga bata niya na sila makipagnegosasyon. Pero kayo po, bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ano po yung nakikita nyo dun sa payag na po yun ni Secretary Aguirre na kayo na bahala dyan? Ibig sabihin po ba nito, ayaw na niya makipag-usap? O yung po yung sinasabi ni Senator Trillanes na parang pinapaubaya niya doon sa mga bata niya at kayo na humarap muna, parang ganun po? So, mo, ang sinabi ni Argusino, sinabihan siya ni Aguirre na ikaw nang bahala dyan. Si Aguirre, tinanong natin dyan, at tinanong siya ilang beses, ang sinabi niya, ayaw, huwag kang makipagtrato. Sinabi niya kay tinext niya si Sombero na huwag kang makikipag-usap dyan, huwag kang nag-deal kay Calima at hindi maganda ang narinig ko dyan. Wala siyang sinabi na sinabihan niya. Madali niya sabihin na kayo na ang bahala dyan. Pero kung totoo yun, sinabi talaga yan, kung confrontahin natin pagbalik ni Aguirre, kung totoo yung sinabi sa kanya yan. Dahil pagka sinabi sa kanya yan, isa lang ang pupuntahan nun. Sa mga talagang nag-iisip ng mga abogado. Pag sinabi mo, ikaw na ang bahala dyan, especially after meeting kayo, at medyo nag-o-offer, isabihin nun, kayo na ang kukuha ng pera. Pero nakakatawa ito Nung makuha na yung pera, inuwi sa bahay. At naghati na yung dalawa. At naghati uli si Calima. In the meantime, lumabas na yung mga police reports, mga paper reports, na nagpali na ng pera. At yun na nga ang nangyari dyan. In the meantime, si Aguirre naman, sinabi niya kagad, there was an attempt to bribe him. Hindi ko narinig ito, pero ang lumalabas at sabi siya kay Ted Filon, that there was an attempt to bribe him. So, nangahulo nga, bakit niya sabihin niya kung sinabi niya na there was an attempt to bribe. Hello? Apa. So, ibig sabihin ho talaga, pag pinagdugtong-dugtong yung kwento, kung hindi ho nagkabukuhan, kanya-kanya ng hatian, wala nang interest na isoli talaga yung pera, at wala naman talagang nangyayari na operation at counterintelligence operation po. Yung po bang direction po ng Blue Ribbon? Talagang tama yun. Yun talagang logical conclusion. Walang nagre-report sa mga superior na nakatanggap na ng pera, na nag-operate na counterintelligence. Tinanong ko yun nakasulat ba yung mga report mo? May text ba? Panay boka-boka lamang. So, talagang sila lang nagkakaalaman. So, paano kung halimbawa ninakaw yung pera? Ba, nanakawan sa nila niya sa bahay, nanakawan sa bahay. O di sasabihin niya,
Actually, ito gawa ng operasyon. Talagang wala na, nakuha na yung pera, diba? Opo. Ano pong expect ng publiko doon po sa susunod? Sa February na po susunod na hearing nyo, ano po yung expect ng publiko po dito? Well, unang-una, si Aguirre will have to testify. Pangalawa, alamin natin yung ang galamay nitong si Jack Lam. Pangatlo, bakit hindi nagbabayad ng buwis? At ang laki-laki ng buwis kung makukuha yan, dapat napulas na yung buwis. At paano nakakalusit ito na libo-libo yun na makapasok dito ng Chinese tapos ang pababayaan natin. At marami pa tayong dadagdag dyan, katulad ng tinatawag na Duwali ay tataluin natin sa kanyang testimony. Dapat malaman natin kung ano talaga nangyari sa kanya, di ba? Kung ano may dadagdag niya sa kwento. Pero of this, sure, na mukhang lahat tayo nag-agree na kahit na circumstantial evidence yan, pwede mong mag-connect yung chain of events para magkaroon ka ng talagang conclusion na ginawa nila yung kalokohan na yan. Salamat po sa pagkakataon at mga impormasyon si Senator Richard Gordon, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Salamat po. Anytime, Gigi. Thank you very much and God bless. Thank you.